Pag-uusapan na ng Senado ngayong araw ang susunod na hakbang kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Himay natin yan at mga kaugnay na issue sa tulong ni UP College of Law Professor Paulo Tamase. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa inyong mga tagapanood. Opo, ano po ba yung mga aasahan at mahalagang maisama sa pagtalakay ng mga senador ngayong araw po sa impeachment case ni VP Sara? So inaasahan natin ngayong umaga kung ano yung gagawin o ngayong hapon, kung ano yung gagawin ng Senado bungat dun sa desisyon nga ng Korte Suprema. Sa palagay ko may mga magtutulak ng pagdidismiss ng kaso ni VP Duterte. Mayroon din sigurong magtutulak na ituloy pa rin ng Senado yung paglilitis at baka mayroon din naman na ipagpaliban lamang ang paglilitis habang inaantay ang Korte Suprema. Pero mahalaga ho ba na kailangan pang i-discuss muna ito o dapat sumunod na lang sila dun sa naging desisyon ng Korte Suprema? Kung titignan natin yung nakaranasan natin sa impeachment, yung Senado, mayroon talaga silang kiniklaim na superiority pagdating dito sa issue na ito. So nung panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona, bumoto muna yung Senado bago nila sinunod yung TRO na inisyu ng Korte Suprema. Maasahan natin na mababanggit yung President o yung karanasan na iyon sa pagdidesisyon nila ngayong araw. Ano po masasabi nyo sa pakiusap ng Kamara sa Senado na dapat daw ay hintayin muna yung desisyon ng Korte Suprema sa kanilang isinumiting motion for reconsideration? So, palagi ko lang po sa personal kong akademikong pananaw, mukhang ito po yung pinaka maselan at maingat na kurso na pwedeng gawin ng Senado sa pamamagitan ng pagpapaliban. Tutuloy ba nila o hindi yung paglilitis, bibigyan nila ng pagkakataon yung Suprema na maresolba muna yung motion for reconsideration. Bagaman sinabi nga ng Korte Suprema na immediately executory daw ito. Hindi ko po alam kung napag-aralan nyo yung MR ng lower house, pero base sa mga ipinunto ng Kamara sa inihain nilang motion for reconsideration, posible kayang mabago yung desisyon ng Korte Suprema? Siguro po, karapatan po kasi ng bawat mamamayan sa ating mga procedure tuwing nakaharap sila ng kaso na humingi ng pangalawang pagkakataon upang maipaliwanag ang kanilang panig. Sa palagi ko po, malakas naman po yung grounds ng motion for reconsideration na ihinain ng Office of the Solicitor General. Kung magbabago po yung isip ng Korte Suprema natin, ay sa kanila lamang po talaga yung decision na iyon. Ngunit mayroon naman po kasi tayong karanasan na nagbabago talaga Suprema, lalo na dahil I think suportado yung Office of Solicitor General na posisyon ng marami pang akademikong pananaw at mga pananaw ng mga eksperto ukol sa impeachment. Pakipaliwanag nga po, ano ba ibig sabihin ng Korte Suprema kapag sinabi nga immediately executory yung desisyong i-dismiss yung impeachment case kay VP Sara? Gayong hinihingan pa ng tugon yung ng kampo ni VP Sara sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. So, ibig sabihin po ng immediately executory ay hindi na po kailangan mag-antay ng pagresolba ng motion for reconsideration bago po ba ipalaganap ang desisyon ng Korte. Ibig sabihin po nun ay hinihingi ng Korte o mire-require niya na sundin na ng mga partido ang desisyon niya. Hindi naman po ibig sabihin na bawal humingi ng reconsideration ang mga partido. So, pwede pa rin po sila maghain ng motion for reconsideration gaya ng ginawa ng House of Representatives. Ngunit, hindi po katulad ng kadalasan na nangyayari at gusto ko lang po i-highlight yun na medyo hindi po karaniwan itong ginawa ng Korte dito sa immediately executory. Hindi na hinaantay ng Korte yung pag-resolve ng mga motions for reconsideration bago pa utusan yung mga partido na sundin na ito. Well, abangan po natin ang mangyayari dyan po sa Senado. Maraming salamat, UP Law Professor Paulo Tamase. Maraming salamat din po.